Jesus nga lang kay tamis, Jesus walang kaparis, Jesus laging iawit purihin bawat saglit. Kung ngalan niya ay tawagin, lungkot ko ay napaparang, ang bigat di tagamagam, mapapawid lubuksan. Jesus nga lang kay tamis, Jesus walang kaparis, Jesus laging iawit purihin bawat saglit. Sa kanyang panggagoy maninindigan, sa buong buhay ko'y papupurihan. Luwalhati sa langit ang isasaysay, sa tipan ng Diyos mananahan. Mapanatang, matatag ako sa aking pagliligtas. Sa pangako ng Diyos ay matatag, pinaninindigan kong walang tinag, daluyugin man ang pagpapagabang, ang magwawag-iwalay niyang sulat, ang wika ng Diyos ay matatag. Matatag ako sa aking pagliligtas, mapanatag, sa pangako ng Diyos ay matatag. Tayo po ay manalangin. Pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin, aming Diyos, sa iyong patuloy na kabutihan sa aming mga buhay, sa iyong mga sugat at hirap at pagkabuhay na muli, ay tunay na nakamtan namin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tunay ng iyong pagliligtas sa amin, O Diyos, ay walang kapantay. Kaya sa gabing ito ay nagagalak kami, sapagkat biniyayaan ulit kami ng pagkakataon na ikaw ay aming sambahin at mapapurihan. Samahan mo kami, aming Ama, sa pag-aaral ng iyong salita, at nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na gabay namin. Dinggin mo rin, aming Ama, ang pagsamo ng iyong mga anak sa pamamagitan ng sama-samang pananalanginan. Ang iyong pangalan nawa ang siya naming itataas, kasama ang aming pagsamo at pasasalamat sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. At sa gabing ito, ang ating pong pagbubulayan ay magmumula sa Aklat ni Mateo, Kabanatang 11, talatang 28. At ito po ang sinasabi: Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Tunay po na tayong lahat ay nagnanais, naghahangad ng tunay na kapahingahan mula sa ating Panginoon. Lalo na po sa pandemya na patuloy nating nararanasan at sa hirap na naidudulot nito sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating mga sarili. Finding God's rest. The first thing that Jesus said to us, "Come to me."
Ibig sabihin po, we are allowed na lumapit sa Panginoon personally. Lalo na sa panahon na tayo ay napapagod at nabibigatan. Pangalawa, inaanyayahan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Isang patunay na lamang po na siya ay namatay sa krus para sa ating lahat. Hindi siya dumating dito sa mundo para mamatay, kundi siya ay naparito dahil sa lubos na pagmamahal niya sa atin. We are loved. At yan po ang ating dapat tandaan. Pangatlo, nakikita ng Panginoon kung sino ang higit na nangangailangan ng kapahingahan. Those who are striving to do it all on their own and failing. Ang buhay natin kung ating aasahan lamang ay ating mga sariling kakayahan, kadalasan hindi maganda ang nagiging resulta nito. When you are heavy laden, it is like your spirit, mind, will, and emotions can't function because there is this weight on you that you try to lift up by yourself. It causes you to feel down, depressed, anxious, all those negative things that we do not want in our life. Ano ang sabi ng Panginoon kung tayo ay nababalisa? Kung tayo nahihirapan? Kung tayo ay nabibigatan? Lumapit sa Kanya dahil bibigyan niya tayo ng kapahingahan. And the best thing is, He even tells us how, and that is by taking His yoke upon us and learning from Him. So, what does God give us rest from? Una po, fear or takot. Wala tayo dapat ikatakot dito sa mundo sapagkat kasama natin si Jesus. At siya ang magpaprotekta sa atin. May mga pagkakataon sa buhay natin. For example na lamang ay kapag naglalakad tayo sa daan or tumatawid tayo sa daan. At bigla na lang may humaharurot na sasakyan na akala natin ay masasagasaan na tayo. Pero hindi nangyari yun. Yun ay dahil sa proteksyon ng Panginoon sa atin. Tayo ay nililigtas ng Panginoon mula sa kapahamakan. Pangalawa, hopelessness, kawalan ng pag-asa. In Jeremiah chapter 29 verse 11, God says, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Ang Panginoon ay may mga plano sa ating buhay. At ating itaas sa Kanya lahat, knowing that no matter what your life is like now, kung nagtitiwala tayo sa Kanya, it will get better. Next po ay addictions. Pagka-addict. Iniisip natin na kaya nating kontrolin ang mga kasalanan na magagawa natin. Ito man ay ang pag-iinom, paninigarilyo, droga, pornography, and eventually, hindi natin namamalayan na ang mga kasalanan na pala na yun ang siyang kumukontrol sa buhay natin. Sa Isaiah chapter 58 verse 6, ito ang sinasabi, "Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, na nakalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan, at papaging layain ang nagpipighati, at iyong alisin ang lahat na atang." Kayang alisin ng Panginoon ang mga kasalanan na yun kung hahayaan natin siya, kung tayo po ay lumalapit sa Kanya at humihingi ng kapatawaran. Minsan po, naging madali ang proseso or ito sa iba. Pero meron ding hindi
Dahil lahat ay nasa proseso. Ang pagpapagaling ng Panginoon sa ating mga puso mula sa mga bagay na masama. 4. Or last, depression, pagkalumbay. Depression robs you of the ability to enjoy life and not only hurts you mentally, but physically as well. Hindi iyon ang ninanais ng Panginoon sa ating buhay. And then, we are not created that way. God wants you to live a full life and is able to heal your mind as you take those steps of faith to find His rest. Finding God's rest. Paano natin masusumpungan ang kapahingahan na kaloob ng Panginoon? Magiging tulad tayo ni Kristo sa pamamagitan at sa tulong ng banal na Espiritu at hindi sa sarili nating kakayanan. Hindi natin ito makakaya ng mag-isa. Hindi natin masusumpungan ang tunay na kapahingahan sa ating Panginoon ng mag-isa. Ang lahat ng bagay ay nasa proseso. Just take a small steps of faith and knowing that God comes through for you at alam mong you can trust Him. At ang bagay na yan ang siyang magbibigay ng courage sa'yo para magpatuloy to the next one. It is only as we experience God that we become more like Jesus and can rest in Him. To learn how to rest in God takes time and it's a process. It is a lifelong process at bawat proseso ay may natutunan tayo at lalo lumalalim ang ugnayan natin sa ating Panginoon. Katulad na lamang dun sa binigay na sample ni Pastor Martha nung linggo tungkol sa pat. Lahat ay nasa proseso. Kadalasan sa proseso na yon nahihirapan tayo. Kadalasan dadating tayo sa punto na tayo ay susuko na lamang. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, hindi niya tayo sinusukuan. Lalo natin siya nakikilala sa bawat napagdadaanan natin, sa bawat natututunan natin sa buhay na kasama siya. It's lifelong journey also that only gets better and better if you let it. Lumapit tayo sa ating Panginoon at hingin na ituro niya sa atin ang kung ano ang unang hakbang upang masumpungan natin ang kapahingahan sa Kanya. Di ko lang alam kung paano or anong way ng Panginoon para sagutin yung mga panalangin natin sa Kanya. Ang proseso sa bawat isa ay magkaiba dahil tayo lahat ay magkaiba, hindi pare-pareho. But let us God to show you the best way na may pagtitiwala sa Kanya at laging, wag natin kalimutan na laging magpasalamat sa Kanyang paggabay at pangunguna. Amen. Tayo po ay dadako sa sama-samang pananalangin. Ating dalhin sa Diyos ang ating mga pasasalamat. Pasalamatan natin ang Diyos sa Kanyang kabutihan patuloy sa atin. Salamat sa katugunan ng ating mga panalangin sa ating mga kapatid na gumaling mula sa karamdaman. Sa patuloy niyang pagkakaloob sa atin ng ating mga pangangailangan. Pasalamatan natin ang Diyos sa patuloy na kalakasan na ating natatamasa.
Salamat sa Panginoon sa mga biyaya na ating natatanggap sa araw-araw. Sa kanyang pangunguna sa ating mga buhay, sa ekspresyon ng pagtutulungan sa bawat isa, hindi lamang sa pamamagitan ng panalangin, kung hindi suportang emotional, spiritual. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil sa kaisahan ng ating mga diwa upang sa pamamagitan ng ating sama-sama at pagpapasanan ng mga dalahin ay tayo ay nasustain sa ating mga ginagawa sa araw-araw at mga paglilingkod sa pag-asang lagi ang Diyos ay matapat na nagkakaloob sa atin ng lakas at patnubay. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga natapos nating mga gawain sa buong linggo, sa kanyang pangunguna din. Meetings, seminars, at iba pang mga gawain through online. Papasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataon at sa biyaya ng teknolohiya upang ating maipagpatuloy ang ating mga gawain nang may buong kalakasan at tumatanaw sa unahan na sa pamamagitan ng pamamaraang ito ay maramdaman natin ang lakas, pagkakaisa, pagsasama-sama. Ating pasalamatan ang Panginoon sa ating mga kapatid na nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buong linggong ito. Salamat sa buhay at kalakasan na kaloob ng Diyos sa kanila at patuloy nating ipanalangin ang panibagong lakas at pangunguna sa kanila ng ating Panginoon sa lahat ng kanilang gagawin at tutunguhin nitong bagong taon ng kanilang, itong pagsapit ng kanilang bagong taon ng kanilang buhay. Atin ding pasalamatan ang Diyos sa mga kapatid nating nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Salamat sa Diyos sa patuloy na pangunguna sa buhay ng mag-asawa upang ang kanilang pagsasama ay dinadalisay, patuloy na dinadalisay sa pamamagitan ng iba't ibang mga karanasan ng kahirapan, ng kasiyahan, at sila na nanatiling nagdadalahan ng pasanin. At sa pamamagitan nito ay lalong naging matatag ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Dalhin natin ngayon ang iba pa nating mga pagpapasalamat sa ating Panginoon sa sandaling ito. Ngayon po ay tayo dumako para sa ating mga kahilingan na ilalapit sa ating Diyos. Patuloy nating idalangin ang ating mga kapatid na na-infected ng COVID, nasa hospital at maging nasa kanilang mga tahanan. Dalangin natin ang pagpapalakas ng Diyos sa kanila at nawa ang iba't ibang mga instrumento at mga paraan para sa pagpapagaling ay magdudulot sa kanila ng kalakasan upang ang panibagong buhay na kaloob ng Diyos sa kanila ay maghahatid sa kanila sa panibagong lakas at pagpapasalamat sa Diyos.
dahil sa dinudulot na kagalingan. Atin ding patuloy na idalangin ang ating mga kapatid na nasa ospital din at nasa kanilang mga tahanan dahil sa karamdaman. Idalangin natin na nawa ang Panginoon ay patuloy na magkakaloob sa kanila ng kalakasan, panibagong pag-asa na maidudulot sa kanila ng ating Panginoon ang kanyang mapagpalang pagpapagaling para sa kanila. At idalangin ang mga mahal sa buhay na nagangalaga sa kanila kasama ang ating mga panalangin upang sa ating nagkakaisang mga diwa sa ating paglapit sa Diyos ay maramdaman ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapatid, ang kalakasan, ang patnubay na ipagkaloob sa kanila ng ating Panginoon. Ating idalangin ang patuloy ang ating bawat sambayan sa kanilang pagsisikap na may taguyod ang buhay, may taguyod ang pamilya ng may buong kalakasan sa gitna ng matinding hamon na ngayon ay ating kinakaharap. Idalangin natin ang mga maraming pamilya na nawalan ng trabaho. Nawa ay masumpungan nila ang biyaya sa araw-araw upang sila ay mabuhay. Ating patuloy ding idalangin ang ating iglesia sa kanyang pagsisikap, ang ating mga council officers, maging ang ating mga manggagawa na patuloy na pangunahan ang ating iglesia na may buong kalakasan at gabay ng Panginoon upang ang mahirap nating sitwasyon na nagdudulot sa atin ng hindi pagkakasama-sama ng face-to-face, ng physical, ay maidudulot naman sa atin ang patuloy na ugnayan sa kabila ng ating sitwasyon ngayon. Dalangin natin ang ating mga pagsisikap ng pag-abot sa bawat isa through our online worship services, magdudulot ng ibayo pang inspirasyon sa ating mga kapatiran na naaabot nito. Ating idalangin ang ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan, naramdaman ang kalungkutan dahil sa maraming limitasyon na nangyayari dahil sa ating kasalukuyang kalalagayan. Naway pagkaloob sa kanila ang kaaliwan na mula sa Diyos na magbibigay sa kanila ng panibagong lakas upang harapin ang buhay na may buong pagtitiwala na ang Diyos ay laging kasama nila at aakay sa kanila tungo sa isang buhay na mapanatag at may kapayapaan. Patuloy natin idalangin ang ating bayan, ang namumuno sa ating bansa. Kahit sa gitna ng maraming mga ating inaasam na gagawin para sa isang pangungunang mayroong tunay na pagmamalasakitan, ay patuloy nating idalangin
na nawa ang ating gobyerno ay mapukaw sa kanilang tunay na responsibilidad na kanilang ipinangako na ipagkaloob sa lahat ng mamamayan, lalo't higit sa mga nasa abang kalalagayan. Dalangin natin na nawa ay pangunahan sila ng Panginoon at makita nila ang tunay na at mayroong puso na paglilingkod sa mga tao. At hindi idalangin patuloy ang ating mga frontliners sa kanilang mapagsisikap na mapaglingkuran ang lahat ng mga taong nangangailangan. Ito man ay sa hospital, sa mga bilihan, sa iba't ibang mga dako upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao. Nawa ang safety, ang protection, kaligtasan nawa ay igawad ng Diyos sa kanila. Atin ding ipanalangin ang ating mga kababayan na ngayon ay dumaan din sa matinding hirap dahil sa bagyo sa bandang bahagi ng Mindanao at sa Visayas. Dalangin natin na nawa ay yakapin, maramdaman nila ang pagyakap ng Diyos sa kanila sa gitna ng ganitong kalalagayan kanilang nararanasan dulot ng bagyo. Masumpungan nawa nila ang pagmamalasakit ng mga taong hihipuin ng Panginoon upang sila ay maalalayan at matutulungan sa kanilang mahirap na kalalagayan. Ating ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay, malayo at malapit, na nawa ay patuloy din silang ingatan ng Panginoon upang masustain din ang kanilang buhay na may buong kalakasan. Maramdaman ng bawat isa ang ugnayan na pinagbuklod ang pagmamahal ng ating Panginoon. Iba pa nating mga kahilingan atin ngayong ilapit sa ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sayang pag-asa
sana kaluluwa ko'y iyong na Kristo nagdakilig dalisay ang pag-asa sa iyong pag-ibig. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na patuloy na nagpapaalaala sa amin na mayroong Diyos na nangangalaga sa amin, Diyos na sumasama sa amin at nakilakbay sa amin sa araw-araw. Salamat sa kalakasang idinulot at inspirasyon na aming natatamo sa pamagitan ng aming sama-samang pagbubulay, maging ng aming sama-samang pananalangin. Sa gabing ito ay aming pinasasalamatan ang patuloy mong pag-iingat sa amin at aming dalangin na nawa ay patuloy mong bigkisin ng pagmamahal ang bawat sambahayan upang sa aming sama-samang pananalangin ay patuloy na maidudulot ang kalakasan, kagalingan, kapanatagan na dapat na matatanggap at mararanasan din ng bawat sumampalataya sa iyo, ng bawat sambahayan na sama-samang nagtitiwala at naglilingkod sa iyo. Sa gabing ito, Panginoon, kami muli ay mamamahinga na sa aming bawat tahanan. Dalangin namin ang muli ay idudulot mo sa amin ang kapahingahan na mayroong kapayapaan at kapanatagan upang sa bukas naming mga gawain ay muli aming mararanasan ang panibagong lakas, panibagong umaga, panibagong buhay na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo kami, Panginoon, at nawa sa gabing ito napapurihan ka namin at patuloy na mapapurihan sa aming mga buhay. Dahil ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.